Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng kakayahang mag-level up. Ang kakayahang ito ang tumulong sa kanyang mabago ang kanyang buhay mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Ito ang synopsis ng kwento. 10 taon na ang nakalipas, isang pintuan ang bumukas na nag-uugnay sa ating mundo sa ibang mga dimensyon. Nagsimulang magbuhos ang mga halimaw, at para labanan sila, lumitaw ang mga taong may espesyal na kakayahan na kilala bilang mga mangangaso. Si Cheng Jinwoo ay isang mangangaso ng Rango E, ang pinakamahina sa lahat. Sa isang mapanganib na misyon, nahaharap siya sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan at hindi inaasahang nakakuha ng isang sistema ng pag-upgrade. Magagamit ba niya ang sistemang ito para maging ang pinakamalakas na mangangaso? Simulan natin ang kwento. Kabanata 1 hanggang Kabanata 10. Kabanata 1. Mangangaso ng Rango E Cheng Jinwoo. Saan man siya pumunta, ang label na iyon ay nakadikit sa kanya na parang pandikit. Si Cheng Jinwoo ay halos kasing lakas ng isang ordinaryong tao. Medyo mas malakas siya at mas mabilis gumaling, pero kung hindi man, siya ay tulad ng sinumang iba. Nasusugatan siya sa pagtatapos ng bawat misyon, at ilang beses na siyang nakaligtas sa kamatayan. Siyempre, kinasusuklaman ni Cheng Jinwoo ang pagiging isang mangangaso. Mapanganib ito, pinagtatawanan siya ng mga tao, at ang bayad ay kakilakilabot. Kung hindi dahil sa Hunter Association na nagbibigay ng ilang tulong medikal, matagal na siyang tumigil at nabuhay ng normal na buhay. Sa kasamaang palad, si Cheng Jinwoo ay 25 taong gulang at walang mga kasanayan. Kailangan niyang kumita ng sapat na pera para mabayaran ang mga gasto sa medikal ng kanyang ina, na nagkakahalaga ng 10,000 yuan bawat buwan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging isang mangangaso. Talagang wala siyang ibang pagpipilian. Kaya, kahit na ayaw niyang pumunta, pinilit niya ang kanyang sarili na sumali sa isang team battle na inorganisa ng asosasyon. Ang mga mangangaso ay karaniwang nagtatrabaho sa parehong lugar, kaya't magkakakilala sila. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ng tao sa lugar ay kinakailangang pumunta para sa kaganapang pagbubukas ng dimensional portal na ito. Ang mga mangangaso na dumating ng maaga sa umaga ay nag-e-enjoy sa kape na ibinibigay ng mga tauhan ng asosasyon, nagkukwentuhan at tumatawa. Hoy, Old Wang, halika rito. Oh, Old Ku, ano ba ang problema? Hindi ba sinabi mong ayaw mo nang maging mangangaso? Hoy, well, ang asawa ko ay buntis sa pangalawa naming anak. Hahaha, yun nga. Para sa atin, kung gusto nating kumita ng maraming pera ng mabilis, ang pagsali sa mga team battle ay ang pinakamagandang pagpipilian, hindi ba? Tumawa si Wang Jianxia. Ngumiti si Pu Xingfeng at tinanong si Wang Jianxia. Bakit parang mas kaunti na ang pagtatawag sa atin ng asosasyon nitong mga nakaraang araw? Dahil ba bumababa na ang bilang ng mga pagbubukas ng portal o may ibang dahilan? Siyempre hindi. Ang mga unyon lang ang mas aktibo kamakailan. Narinig kong maganda ang bayad at nagsisiksikan ang mga unyon na iyon para matapos ang mga gawain. Kung ganoon, ang group fight na ito ay sinusubaybayan ng asosasyon, kaya dapat ay ligtas, tama ba? Kinakabahan na tumingin sa paligid si Park Xingfeng. Kung walang guild na sasali ngayon, nangangahulugan itong hindi magkakaroon ng maraming kita dito. At kung walang kita, nangangahulugan itong medyo mababa ang kahirapan ng portal sa pagkakataong ito. Siyempre, walang mga garantiya sa mundong ito. Hindi lamang si Po Xingfeng, kundi pati na rin ang ibang mga mangangaso ay kinakabahan na pinapanood ang mga galaw sa paligid nila. Sino ba ang nakakaalam? Tinapos ni Wang Jianxia ang kanyang kape at umiwas sa pagsagot sa tanong ng kanyang kaibigan. Nang makita niya ang isang taong papalapit, masayang kumaway siya. Hi, Xiao Cheng? Xiao Cheng? Halika rito. Ang ibang mga mangangaso ay tila masaya ring makita ang binata. Kumusta sa inyong lahat? Si Cheng Jinwoo pala. Tumango si Cheng Jinwoo kay Wang Jianxia, na nakangiti, at nilagpasan siya. Matapos mawala si Cheng Jinwoo, nakangiting sinabi ni Wang Jianxia, narito, nandito na si Cheng Jinwoo. Kaya magiging maayos ang araw na ito. Nanlaki ang mga mata ni Po Xingfeng, at tinanong niya si Wang Jianxia. Sino ba yan? Malakas bang mangangaso si Cheng Jinwoo? Nakalimutan kong hindi mo siya kilala. Hindi siya nagsimulang magtrabaho bilang mangangaso hanggang sa makalipas ang ilang sandali matapos kang umalis. Ngunit ngayon, siya ay alam ng lahat, alam ng lahat. Talaga bang ganoon siya kalakas? Kung ganoon, bakit siya nagtatrabaho pa rin para sa guild? Hindi ba mas maganda kung sumali siya sa isang malaking guild o maging isang libreng mangangaso?
Ngumiti si Wang Jianxia, pagkatapos ay pumikit at sinabi, alam mo ba kung ano ang palayaw ng lalaking yan? Paano ko malalaman? Bilasan mo na. Ang pinakamahinang sandata ng sangkatauhan. Ang pinakamahina. Sigurado ka bang hindi siya ang ultimate weapon? Pare, yan ang palayaw ni Qui Jongyin, isang mangangaso ng Rango S. Ang batang yan ay ang pinakamahinang sandata. Hindi labis na sabihin na siya ang pinakamahinang mangangaso sa bansa H. Talaga, kumunat ang noo ni Park Xingfeng. Kung talagang mahina si Song Jinwoo, bakit handa pa ring batiin siya ng ibang mga mangangaso? Pagkatapos ng lahat, sa isang mapanganib na sitwasyon, ang kailangan ng mga tao ay isang mapagkakatiwalaang kapareha. Hindi maintindihan ni Park Hungbong kung paano nakipag-ugnayan ang ibang mga mangangaso kay Cheng Jinwoo. Nang makita si Park Xingfeng na nanginginig, tumawa si Wang Jianxia at hinawakan ang braso ni Park Xingfeng. Hindi mo ba magets? Mahina si Cheng Jinwoo, ang mga team battle na kaya niyang salihan ay mga pinakamababang kahirapan lang. Sa tingin mo ba ipagkakatiwala sa kanya ng asosasyon ang mga mahirap na gawain? Pagkatapos ng lahat, ayaw ng asosasyon na makita siyang mamatay, tama ba? Nang marinig ito, napangiti si Pu Xingfeng. Tama ka. Ito ang unang team battle na sinalihan niya matapos niyang bumalik at nag-aalala ang kanyang asawa. Totoo, nag-aalala rin siya. Ngunit matapos marinig ang mga sinabi ni Wang Jianxia, medyo gumaan ang loob niya. Nagpatuloy si Wang Jianxia. Narinig kong hindi pa katagal, nasugatan siya sa isang dungeon crusade ng Rango E at nagpapahinga siya sa ospital ng isang linggo. Masusugatan ng isang mangangaso sa crusade sa dungeon ng Rango E. Tama, dahil walang nag-isip na masusugatan ng isang mangangaso sa panahon ng raid sa dungeon ng Rango E, kaya walang mga healer sa team. Kaya't nakahiga lang si Jin sa ospital ng isang linggo. Pufahaha. Malakas na tumawa si Po Xingfeng at mabilis na sinabi ni Wang Jianxia na ibaba ang kanyang boses. Ibaba mo ang boses mo, baka marinig ka ni Cheng Jinwoo. Ah, nakalimutan ko. Maingat na pinanood ni Park Xingfeng ang reaksyon ni Cheng Jinwoo, at pagkatapos ay patuloy na tumawa. Sa kabutihang palad, sapat lang ang layo nila kay Cheng Jinwoo, kaya imposible para kay Cheng Jinwoo na marinig ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, minamaliit nila ang kakayahan ni Song Jinwoo sa pakikinig. Mga tito, narinig ko kayong lahat. Kudlit, mapait na ngumiti si Cheng Jinwoo, at sinikap niyang huwag pansinin ang kanilang mga sinasabi. Sa tuwing nangyayari ito, reklamo siya tungkol sa kanyang sobrang sensitive na pandinig. Medyo maaga siyang dumating, at hindi pa nagsisimula ang team battle. Masyado ba akong naaga? Kudlit, habang naghihintay, tumingin-tingin si Cheng Jinwoo sa paligid at nakita ang mga tauhan ng asosasyon na nagbibigay ng mainit na kape, kaya lumapit siya. Pwede ba akong magkaroon ng isang tasa ng kape? Ah, mangangaso Song Jinwoo. Pasensya na, pero naubos na ang kape. Panipi tuldok panipi. Ang malamig na hangin ng taglamig ay dumaan sa dulo ng kanyang ilong. Tahimik na hinimas ni Cheng Jinwoo ang kanyang ilong gamit ang kanyang hintuturo. Ano ba ang malas na araw na ito, bakit naubos na ang kape nang siya naman ang susunod? Song Jinwoo, bakit ka nagpupumilit na maging isang mangangaso? Pasensya. Ibinaba ni Cheng Jinwoo ang kanyang ulo. Isang bata at magandang babae ang gumagamit ng magic para pagalingin si Cheng Jinwoo, siya si Xiaoxi. Ang kanyang nakapout na bibig ay nagpapahayag ng kanyang panloob na hindi pagsang-ayon sa sandaling ito. Ayaw ko nang paumanhin mo, naiintindihan mo ba? Nag-aalala lang ako sayo. Kung patuloy kang lalaban ng ganito, balang araw ay makakaharap ka ng mas mapanganib na sitwasyon. Tumingin si Cheng Jinwoo sa balikat ni Xiaoxi para tingnan ang mga combat type na mangangaso doon. Kapag pumasok ang mangangaso sa portal, makakarating siya sa isang lugar na tinatawag na dungeon. Sa pagkakataong ito, ang dungeon ay nasa Rango D. Ang 12 ng mangangaso ay madaling makakapatay ng mga halimaw sa dungeon na ito. Ngunit para sa isang mangangaso ng Rango E, imposible ito. Karaniwan, nagtatrabaho bilang isang healer para sa mga nasugatang mangangaso sa likuran. Ngunit dahil palaging nasugatan si Song Jinwoo sa mga team battle, medyo sikat siya sa mga healer. Maingat na nagtanong si Xiaoxi. May dahilan ba kung bakit hindi ka sumuko sa pagiging mangangaso? Matatag na umiling si Cheng Jinwoo. Ayaw niyang ibunyag ang kanyang mga pribadong bagay sa iba. Mangangaso lang ako para masaya. Kung hindi ko gagawin ito, baka mamatay ako sa sobrang boring. Mas lalong nagpout si Xiaoxi. Kung patuloy kang ganito, malapit ka nang makilaban sa mga team battle sa ibang mundo, hindi mo ba talaga alam? Nang marinig ang mga sinabi ni Xiaoxi, tumawa ng malakas si Cheng Jinwoo.
Mabilis siyang pinigilan ni Xiaoxi at sinabi, hindi ka na pwedeng tumawa. Hindi ka na pwedeng tumawa. Malapit nang mabuksan ang sugat mo. Patuloy nang umiti si Cheng Jinwoo, at tinanong siya, saan mo natutunan magsalita ng ganyan? Saan pa ba? Doon natutunan ko kay Tito Wang Jianxia. Hoy, ang matandang yan talaga. Habang nag-uusap at tumatawa sila, natapos na rin ang paggamot kay Song Jinwoo. Medyo matigas ang ekspresyon ni Cheng Jinwoo. Ngayon lang, nakapatay ako ng isang halimaw. Kudlit. Isa pa rin itong halimaw ng Rango E. Hinawakan niya ang spar ng halimaw ng Rango E sa kanyang kamay, at nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa. Ang pinakamababang antas ng spar ng halimaw ng Rango E ay hindi pa umaabot sa 600 yuan. Hindi sulit na ipagsapalaran ang iyong buhay para sa kaunting pera na iyon. Gayunpaman, ang isang spar ng Rango C ay maaaring ibenta ng 60,000 yuan. Kudlit. Ngunit para sa isang mangangaso ng Rango E tulad niya, ang pagpatay sa mga halimaw ng Rango C ay talagang imposible. Bigla, may sumigaw. Hello! Tingnan mo, may isa pang pasukan dito. Pinalibutan siya ng mga mangangaso sa malapit. Hoy, talagang may isa pang pasukan. Tulad ng sinabi ng mangangaso na sumigaw sa simula, may isa pang nakatagong pasukan sa dungeon na ito. Si Song Jigwo, isang mangangaso na may higit sa 10 taong karanasan, ay nagulat din nang makita ang nakatagong pasukan ng dungeon. Double Dungeon. Hindi ko inaasahan na talagang umiiral ang bagay na ito. Kabanata 2. Ang nakatagong pasukan ay mukhang yung tipong kuweba, pero ang dilim sa kalaliman ay parang lumulunok ng lahat at wala kang makita. Ginawa ni Song Jigwo ang kanyang kakayahan, nagtaas ng bola ng apoy at inihagis ito sa landas patungo sa malalim na lugar. Lumipad ang apoy pasulong, nagbibigay liwanag sa loob ng pasukan. Ang pasukan ay patuloy na umaabot pasulong, parang walang hangganan. Ilang sandali lang, tumigil ang apoy sa paglalakad, bumagsak sa lupa at namatay pagkaraan ng ilang sandali. Muling nilamon ng dilim ang pasukan. Lahat kayo, magtipon tayo dito. Pag-usapan natin ito. Si Song Jigwo, ang namamahala sa group battle na ito, ay hiniling sa mga mangangaso na magtipon sa nakatagong pasukan. Samantala, natapos na ang paggamot kay Song Jinwoo, kaya siya at si Hyo-hee ay sumali rin sa usapan. Tumingin si Song Jigwo sa mga mangangaso sa paligid niya at nagsimulang magsalita. Tulad ng alam nating lahat, hanggat hindi napapatay ang boss ng dungeon, ang portal ay palaging bukas. Ngayon, natapos na nating patayin lahat ng halimaw, at hindi pa rin nagsasara ang portal, ibig sabihin, wala dito ang final boss. Tinuro ni Song Jigwo ang nakatagong pasukan. Tahimik na nagkatinginan ang mga mangangaso na naruroon. Walang nagtatalo sa pananaw na ito. Nagpatuloy si Song Jigwo. Sa prinsipyo, dapat nating ibalik ang impormasyon sa asosasyon at maghintay ng mga utos, ngunit kung gagawin natin iyon, maaari nating ibigay ang karangalan sa pagpatay sa final boss sa ibang mga mangangaso. Sa ganoong kaso, maaaring mas kaunti ang makukuha nating mga gantimpala. Kumunat ang noo ng mga mangangaso na naruroon nang marinig ito. Lalo na si Park Shingfeng, naging matigas ang kanyang ekspresyon. Talagang kailangan niya ng mas maraming pera para suportahan ang kanyang buntis na asawa at mga anak. Mahal na ang postpartum care ngayon. Kung ganoon, wala nang saysay para sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa team fight na ito. Kaya mas gusto kong patayin natin ang final boss ng sama-sama bago tayo umalis sa dungeon. Ano sa tingin ninyo? Tumahimik ang mga mangangaso. Ngayon, walang nakakaalam sa sitwasyon ng nakatagong pasukan, kaya hindi nila masisiguro ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang kahirapan ng dungeon sa pagkakataong ito ay napakababa. Sa makatuwid, ang kahirapan ng nakatagong dungeon ay hindi dapat masyadong mataas. Ubo. Ibinuhos ni Song Jigwo ang kanyang lalamunan para makuha muli ang atensyon ng lahat. May 17 tayo dito. Kaya, botohan na natin, paano ba? Kapag nagkaroon na ng desisyon, walang makakatutol. Ayos lang ba iyon? Matapos marinig ang mungkahi ni Song Jigwo, tumango ang lahat, at walang nagprotesta. Ako ay boto. Tinaas ni Song Jigwo ang kanyang kamay. Pagkatapos, ang mga mangangaso na patuloy na tumitingin sa iba ay isa-isang nagtaas ng kanilang mga kamay. Ako rin. Bilangin mo na rin ako. Ang unang nagtaas ng kamay ay si Pu Shingfeng, sinundan ni Wang Jianxia at ng ibang mga mangangaso. Siyempre, maraming tao ang bumoto laban dito. Mas mabuti pang huwag na lang pumunta. Sa tingin ko mas maganda kung hintayin natin ang desisyon ng asosasyon. Nang dumating ang oras para bumoto sina Cheng Jinwoo at Xiaoxi, pantay ang bilang ng boto sa dalawang panig.
Pasensya na, yumuko si Xiaoxi kay Song Jiguo at pagkatapos ay sumali sa kampo ng huwag pumunta. Ngayon, ang bilang ng mga boto para pumunta at hindi pumunta ay 8:8. Pantay. Tumingin si Song Jiguo kay Cheng Jinwo na nag-aalangan pa rin at tinanong. Xiao Cheng, ikaw, ano ang desisyon mo? Ngayon, lahat ay nakasalalay sa sagot ni Song Jinwo. Mahigpit na hinawakan ni Cheng Jinwo ang spar ng Rango E sa kanyang kamay at sumulyap kay Xiaoxi sa tabi niya. Umiling si Xiaoxi sa kanya. Mukhang nag-aalala siya. Sa katunayan, ganoon din si Cheng Jinwo. Karaniwan, hindi siya kailanman magtatangkang gumawa ng mapanganib na bagay. Hindi lang dahil hindi pinapayagan ng kanyang lakas, kundi dahil wala siyang sapat na lakas ng loob. Gayunpaman, may nakababatang kapatid din si Song Jinwo na malapit ng magkolehiyo. Wala akong ipon. 24 na taong gulang na si Cheng Jinwo. Dapat sana ay nag-e-enjoy siya ng magandang buhay sa kolehiyo, pero kailangan niyang iwanan ito dahil wala siyang pera. Ayaw niyang ulitin ng kanyang kapatid ang kanyang mga pagkakamali. Sa ngayon, talagang kailangan niya ng pera. Hindi lang si Pu Xingfeng ang nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Tinaas ni Cheng Jinwo ang kanyang kamay. Pupunta rin ako. Nang matapos niyang magsalita, narinig niya ang isang malungkot na buntong hininga mula sa gilid. Ang landas ay umaabot patungo sa hindi kilalang kawalang hangganan. Si Song Jiguo at ilang mas malalakas na mangangaso ay nag-e-explore ng daan sa unahan. Nagtaas si Song Jiguo ng isang kumpol ng apoy sa kanyang palad, nagbibigay liwanag sa daan sa unahan. Naglakad si Wang Jianxue sa tabi ni Song Jiguo at tinanong, masyado na ba tayong malayo? Sa tingin ko dapat nating isaalang-alang ang anumang pag-urong. Gaano na katagal tayong naglalakad? Sumulyap si Wang Jianxue sa kanyang relo. Mga 40 minuto na yata. Magsasara ang portal ng tuluyan 1 oras matapos mapatay ang boss, kaya mayroon pa tayong 20 minuto. Kung ganoon, kung hindi pa rin natin makita ang boss sa susunod na 20 minuto, umatras na tayo. Iyan lang ang paraan. Tumango si Song Jiguo bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay tumuro sa likuran niya. Old Wang, madilim sa unahan, maaari kang maglakad sa likuran ko. Tinitigan ni Wang Jianxue ang apoy ni Song Jiguo ng ilang segundo, pagkatapos ay kinuha ang espesyal na mobile phone ng mangangaso mula sa kanyang bulsa at binuksan ang flashlight. Pagkatapos, ang daan sa unahan ay nagliwanag na parang tanghali. Tumingin si Song Jiguo sa apoy sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa cellphone ni Wang Jianxue, at nagsimulang maghanap sa kanyang bulsa ng tahimik. Si Cheng Jinwo, na malubhang nasugatan, at si Xiaoxi, na walang karanasan sa pakikipaglaban, ay naglakad sa dulo ng team. Kinamot ni Cheng Jinwo ang kanyang leeg. Well, humihingi ako ng tawad sayo. Ano ba ang problema? Tama, iyon ang nagdrag lang sayo. Okay lang, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Maingat na tiningnan ni Cheng Jinwo ang ekspresyon ni Xiaoxi. Parang hindi naman okay. Hilig ni Cheng Jinwo ang kanyang ulo para obserbahan ang mukha ni Xiaoxi, at maingat na tinanong. Hindi ka ba galit? Sa wakas ay ibinaling ni Xiaoxi ang kanyang atensyon kay Cheng Jinwo. Paano ka hindi magagalit? Nasa isip mo pa ba? Kung mas mataas ng ilang pulgada ang saksak, magkakaroon ka ng dagdag na butas sa puso mo. At ang iyong mga braso at binti ay puno ng sugat. Ginugol ko ang napakaraming pagsisikap para pagalingin ka, pero nagmamadali ka sa ibang dungeon. At hindi mo pa nga alam kung anong klaseng lugar ito. Napako si Cheng Jinwo sa kanyang kinatatayuan nang harapin niya ang sunod-sunod na tanong ni Xiaoxi. Pero, tama siya. Salamat kay Xiaoxi, patuloy na nabubuhay si Song Jinwo. Kung hindi dahil sa kanyang napapanahong paggamot, maaaring mahirap pangalagaan ni Cheng Jinwo ang kanyang sarili, at lalong mahirap ang trabaho ng isang mangangaso. Pag-iisipan ko, hindi ba ako may utang na loob kay Xiaoxi? Kudlit. Sa tuwing babukas ang portal, palaging ipinagkakatiwala ng asosasyon kay Xiaoxi ang pagpapagaling sa nasugatang mangangaso. Bukod dito, sa tuwing sumasali si Cheng Jinwo sa isang team battle, makakatanggap siya ng paggamot mula kay Xiaoxi. Masakit ba? Tiisin mo lang ng kaunti. Nagkita na ba tayo, dati? Iyon ba? Nasugatan ka na naman. Madalas nating makita ang isa't isa. Ang pangalan mo ay Cheng Jinwo. Okay ka lang ba? Marahil hindi ka angkop na maging isang mangangaso. Narito ka na naman. Tingnan mo ang braso mo. Hindi yun, lagyan mo lang ng band-aid ang isa na ito. Ang pinag-uusapan ko ay ang nabali. Naaalala ang mga ito, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Cheng Jinwo. Nang makita na medyo nalulungkot si Cheng Jinwo,
medyo nagsisi si Xiaoxi, at naramdaman niyang hindi niya dapat siya sinaway ng ganoon kamakailan, kaya binagulan niya ang kanyang tono. Talaga bang alam mong mali ka? Talagang alam ko. Nag-isip si Xiaoxi ng ilang sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata para tumingin kay Cheng Jinwoo, at dahan-dahang binuksan ang kanyang bibig. Kung nagsisisi ka, then, ilibre mo ako ng dinner. Isang hindi inaasahang kahilingan. Nagulat na tumingin si Cheng Jinwoo sa kanya, at natuklasan niyang nakangiti siya ng mapang-asar na parang isang maliit na bata. Maliit na bata, pero talagang isang batang babae si Xiaoxi na nag-edad pa lang ng 20. Sabi niya na magiging 21 taong gulang na siya sa susunod na taon, tama ba? Kung gupitin niya ang kanyang buhok at magsuot ng uniforme ng paaralan, magmumukha siyang isang masigla at masayang babaeng estudyante sa high school. Kabanata 3. Naging mainit ang mga pisngi ni Song Jinwoo habang naiisip ang itsura ni Xiaoxi sa uniforme ng paaralan. Bago makasagot si Cheng Jinwoo, umusli si Xiaoxi, nagalit ang kanyang mga pisngi. Ano? Ayaw mo bang makisalo sa akin sa dinner? Pagkatapos lumabas ng boses, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng grupo. Nahanap na namin ito. Dito narito ang boss. Sabay na lumingon sina Cheng Jinwoo at Xiaoxi. Isang malaking pintuan ang hamarang sa kanilang daanan. Agad na pinalibutan ito ng mga mangangaso. Bakit may pintuan sa dulo ng kuweba? Nagkita na ba tayo dati? Delikado ba ito? Nagtanungan ng mga mangangaso sa takot at gulat. Hindi sila comfortable. Sa katunayan, ito ay isang bagay na may kinalaman sa kanilang kayamanan at buhay, kaya't kailangan nilang maging maingat, mas maingat. Ngunit kapag ang mga tao ay labis na nag-iingat, malamang na mawala nila ang gintong pagkakataon. Tinataya ni Song Jae-woo na ganito ang sitwasyon ngayon. Ang hirap ng pagdating natin dito, ayaw nyo bang umalis na walang dala? Ipinatong ni Song Jae-woo ang kanyang kamay sa pintuan. Kung gusto ninyong sumuko, magpatuloy kayo. Kahit na ako lang, magpapatuloy ako. Si Song Jae-woo ay isang C-rank hunter na may 10 taong karanasan. Kung hindi lang sa kanyang edad, sa kanyang mayamang karanasan at kakayahan, tiyak na makakapasok siya sa isang malaking guild. Nakita ang matatag at tiwala na sa loobin ni Song Jae-woo, ang pagkabahala ng iba ay kaagad na nabawasan. Sa totoo lang, may ilang mangangaso ang naisip ang mga bulong-bulungan tungkol sa Double Dungeons. Nakarinig ako na maraming kayamanan ang nakatago sa Double Dungeon. Oo, narinig ko na isang maliit na guild ang nakatuklas ng Double Dungeon at naging malaking guild mula noon. Dahil pareho lang ang mga halimaw sa parehong dungeon, kahit saan sila, walang masyadong pagkakaiba sa antas, kaya't hindi dapat ito maging masyadong mahirap na hunt ang boss na ito. Paano kung, tulad ng sinabi sa mga bulong-bulungan, maraming kayamanan ang nasa Double Dungeon, at ang mga halimaw sa likod ng pintuan ay DOE rank lamang? Hindi ko dapat hayaan na ang matandang iyon ang sumipsip ng lahat ng kayamanan mag-isa. Kailangan kong magtangkang kumita. Mahal ang postpartum care ng asawa, ang tuition fee ng panganay, at ang upa sa buwang ito. Sa wakas, nagkasundo ang mga mangangaso. Nagawa na ring magdesisyon si Song Jinwoo. Hindi ko maaring umuwi na may dalang isang E-rank na spar lamang. Dapat makapatay ako ng isang D-level na halimaw, at sa pinakamasamang kaso, makakuha ng isa pang E-level na halimaw. Hindi rin ito dapat maging Warcraft. Kung kayamanan ito. Ang mga kayamanan o loot na nakukuha sa dungeon ay karaniwang hinahati ng pantay-pantay sa lahat ng miyembrong kasali sa team battle. Ang spar ng Warcraft ay maaari lamang makuha ng mga mangangaso. Kung magagawa ko ang isang malaking bagay ngayon, ang sitwasyon sa bahay ay pansamantalang makakabuti ng malaki. Ninerve si Cheng Jinwoo habang nilulunok ang kanyang laway. Tumingin si Xiaoxi sa kanyang matatag na ekspresyon at nagtanong. May ganitong ekspresyon ba ang isang taong ang tingin sa pangangaso ay parang libangan lang? Umurong si Cheng Jinwoo. Ngayong mga araw na ito, sino ang magtatangkang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa trabaho? Pero kung para sa personal na libangan, hindi ito tiyak. Okay. Nawala sa mga salita si Xiaoxi. Sa puntong ito, sinimulang pilitin ni Song Jae-woo na buksan ang pintuan. Aha! Hindi alam kung anong mekanismo ang naka-install sa malaking pintuan ng bato, pero madali itong naitulak ng isang matandang tao. Boom! Naganap ang pintuan na nagbibigay daan sa pagtingin sa loob. Agad na nagmadali ang mga mangangaso papasok. Sumunod na tayo. Nag-aalala si Cheng Jinwoo na mapag-iwanan ng iba, kaya hinawakan niya ang kamay ni Xiaoxi at naglakad pasulong. Anong? Bahagyang namula si Xiaoxi at sumunod sa likuran ni Cheng Jinwoo. Pagkapasok ng mga mangangaso sa pintuan, ang mga sulo na nakasabit sa dingding ay automatikong nagliyab.
Naging maliwanag na maliwanag ang pintuan. Ano ba? Ang sulo ay nagsimula ng magliyab ng mag-isa. Unang beses kong nakakita ng dungeon na ganyan. May pakiramdam na, hindi ito tama. Maingat na sinuri ng mga mangangaso ang paligid. Ang espasyo sa loob ng pintuan ay parang isang sinaunang templo. Parang nakabaon sa loob ng mahabang panahon, ito ay isang madilim at mabahong templo, ang lumot at damo ay kumalat na parang balahibo sa sahig, dingding, at kisame. Nakita ito, ilang mangangaso ang agad na umatras, bahagyang nanginginig ang kanilang mga katawan. Hindi ba't parang may kakaiba dito? Laging may pakiramdam na may nakatingin sa atin mula sa ibang lugar. 3 o 4 na malalakas na mangangaso ang patuloy na umuusad sa kabila ng takot ng mga tao sa likuran ng grupo. Sup! Huwag magbanggit ng mga nakababasang salita, naiintindihan ba? Mabilis tayong lumaban at pagkatapos ay umuwi. Ang espasyo sa loob ng pintuan ay hindi pangkaraniwang malawak. Malalaking dome ang nakabitin sa itaas ng mga tao. Ang espasyo dito ay kasing laki ng maraming stadium ng Capital Olympus na pinagsama-sama, baka mas malaki pa. Ngunit, inexplicably, nagbigay ito ng pakiramdam ng pagkabigat. Maliwanag ang dahilan. Yan ba? Hindi ba't iyon ang asterisk na bagay na boss? Sa pinakalalim na bahagi ng lugar, isang napakalaking nilalang ang nakaupo sa trono na kasing laki nito. Ang nilalang ay walang iba kundi isang higanteng Diyos ng bato. Grabe! Wow! Hindi napigilan ng mga mangangaso ang kanilang paghanga. Ang unang pumasok sa isipan ni Cheng Jinwo ay ang Statue of Liberty sa New York. Kung ang estatwa ng Diyosa ay nakaupo sa isang upuan, magiging kasing laki ito. Ngunit ang Statue of Liberty ay isang babaeng estatwa, at narito ay isang lalaking estatwa. Maaaring mas malaki ang idol na ito. Sa harap ng estatwa, nerves ang mga mangangaso. Takot silang ang napakalaking estatwa ay ang ultimate boss sa dungeon na ito. Sa kabutihang palad, nanatiling hindi gumagalaw ang idol. Kahit si Song Jae-gwo ay huminga ng maluwag. Okay, lahat, magpatuloy tayo. Nang makaramdam ng ginhawa, nagkalat ang mga mangangaso at nagsimulang maghanap sa paligid. Parang wala namang halimaw dito. Sa tingin ko nga, huwag nang pag-usapan ng Warcraft, wala pa akong nakitang ipis. Bagaman ang espasyo kung saan naruroon ang estatwa ay malaki, ang panloob na estruktura ay napakasimple. Maraming sulo ang nakasabit sa dingding, sa tabi ng dingding, may maraming estatwa ng bato na bahagyang mas mataas kaysa sa mga tao na tahimik na nakatayo. Ang ganda, parang isang likhang sining. Ang mga estatwa ng bato na nakatayo sa tabi ng dingding ay may iba't ibang hugis. Bawat estatwa ng bato ay may hawak na iba't ibang bagay. Ang ilan ay may hawak na armas, ang ilan ay mga libro, ang ilan ay mga instrumentong pangmusika, at ang ilan ay may hawak pang mga sulo. Parang isang estatwa sa isang banal na templo. Si Song Jae-gwo ang unang nagsabi ng nais sabihin ni Wang Jianxia. Tumingin si Song Jae-gwo sa kanyang mga paa, parang may natuklasan. Isang magic circle ba ito? Sa gitna ng templo ay isang magic circle na hindi pa nakita. Sa oras na iyon, Tito Jae-gwo, parang may nakasulat dito. Halika at tingnan mo. Sumigaw ang isang mangangaso nang makita ang isang natatanging estatwa ng bato sa isang sulok. Tumayo si Song Jae-gwo na nagmamasid sa magic circle at naglakad patungo sa estatwa ng bato. Ang ibang mga mangangaso ay nagtipon din sa paligid ng estatwa ng bato. Ang nagpapasikat sa estatwang ito ay may pares ng mga pakpak at may hawak na batong slab. Ang mga inskripsyon na inukit sa slab ay nakakuha ng atensyon ng mga mangangaso. Sinaliksik ni Song Jae-gwo ang batong slab at nagsalita sa kanyang sarili. Ito ay isang rune. Mga rune. Ang ganitong uri ng pagsulat ay hindi umiiral sa lupa at natatangi sa mundo ng dungeon. At tanging ang mga mangangaso na nagising sa kanilang mga kakayahang mahika ang makakaunawa sa ganitong uri ng pagsulat. Mga batas ng Katinan. Kabanata 4, binasa ni Song Jae-gwo ang unang pangungusap. Si Cheng Xiaoyu ay nakikinig ng may pag-aalala sa nilalaman sa slab na binabasa ni Song Jae-gwo. Bigla, may humila sa kanyang braso. Nang lumingon siya, nandoon si Xiaoxi na may maputlang mukha. Nang makita ang mukha ni Xiaoxi, nagulat si Cheng Jinwo. Anong nangyari? May hindi ka ba nararamdaman? Yun. Tumingin si Song Jinwo sa tinuturo ng mga daliri ni Xiaoxi. Ito ay ang malaking estatwa ng Diyos, o mas tamang sabihin, ang mukha ng Diyos. Nagtaka si Song Jinwo at inikat ang kanyang ulo dahil mukhang pareho ang estatwa sa dati. Panipi tuldok tandang pananong panipi. Nag-stammer si Xiaoxi, yun, ang mga eyeballs nito ay gumalaw, nakatingin ito sa atin kanina.
Ano? Tumangala si Cheng Jinwoo sa estatwa, ngunit mukhang pareho pa rin ito, walang pagbabago. Baka nagkamali ka lang. Ngunit hindi tila narinig ni Xiaoxi ang sinabi niya, ibinaba niya ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ang braso ni Cheng Jinwoo, ang kanyang katawan ay nanginginig ng mas matindi. Wait, sa sandaling ito, napansin din ni Cheng Jinwoo na may mali. Sa paligid ay nakakagulat na tahimik. Nawala ang tunog. Ang tunog ng apoy na nasusunog sa sulo ay unti-unting nawala. Una, ngunit narinig pa rin ng malinaw ang boses ni Song Jae-woo. Sumamba sa Diyos. Pangalawa, purihin ang Diyos. Pangatlo, patunayan ang iyong pananampalataya. Ang mga lumalabag sa batas na ito ay hindi na makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Sa oras na iyon, bang! Ang biglaang pagsabog ay nagpagising sa lahat ng naruroon na parang galing sa isang panaginip. Ano ang sitwasyon? Ano ang tunog na iyon? Si Cheng Jinwoo ang unang nakapansin ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa paligid niya. Ang kanyang mga pandama ay tumatakbo sa mataas na bilis, at agad niyang natukoy kung saan nagmumula ang malalakas na tunog. Ang pintuan. Nagsara ang pintuan. Pagkasabi ni Cheng Jinwoo, lahat ay tumingin sa pasukan. Ang nakabukas na pintuang bato ay mahigpit ng nakasarado. Sa impyerno, hindi ko na kaya. Ang unang mangangaso na tumutol sa pagpapatuloy ng pag-explore sa dungeon ay sumigaw at nagmura ng malakas at mabilis na lumapit sa pintuang bato. Gusto kong umuwi. Anong ultimate boss, anong kayamanan, hanapin nyo na lang yan. Minaliit ng mangangaso si Song Jae-woo na parang nagpoprotesta, pagkatapos ay humarap at galit na hinawakan ang door knocker. Sa sandaling iyon, lumaki ang mga mata ni Song Jae-woo. Huwag! Swish! Biglang nawala ang ulo ng mangangaso mula sa kanyang leeg. Ang walang ulo na katawan ay nahulog pabalik sa lupa dahil sa pagkawala ng sentro ng grabidad. Boom boom! Nagsimula ng sumigaw ang mga mangangaso. Ang estatwang bato na tumama sa ulo ng tao gamit ang bakal na martilyo ay bumalik sa kanyang orihinal na posisyon sa tabi ng pintuan na parang walang nangyari. At ang dugong sumabog sa kanyang katawan ay tahimik na nagsasalaysay ng nangyaring insidente. Eat, move. Ano ang nangyayari? Lahat ng estatwang bato dito ay kayabang gumalaw. Kalaban ba natin sila? Hindi ko man lang nakita kung paano nito itinapon ang bakal na martilyo. Ngunit alam ni Cheng Jinwoo nang mabuti na ang kanilang mga problema ay maaaring nagsimula lamang. Naalala niya bigla ang sinabi ni Xiaoxi kanina. Its eyeballs moved. It was looking at us just now. Kung totoo ang sinabi ni Xiaoxi, isang pangkalahatang panginginig ang tumakbo sa kanyang gulugod. Mahirap na inikat ni Cheng Jinwoo ang kanyang stiff na leeg, sinusubukang malinaw na makita ang bagay sa likuran niya. Ano? Ang idol ay nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng Diyos na parang mga kampana ng tanso ay biglang naging pula. Ito ba ay instinct ng isang mangangaso? Dapat ay sabihin na ito ay isang instinct ng isang buhay na katawan upang hulaan ang panganib. May mangyayaring masama, at ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng sinuman sa naruroon. Agad na lumingon si Cheng Jinwoo sa ibang mga mangangaso, sumisigaw ng desperasyon. Lahat, sumubsob. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng idol ay naglabas ng nakakatakot na pulang sinag. Si Cheng Xiaoyu ay lumipad patungo kay Xiaoxi, niyakap siya ng mahigpit at humiga sa lupa. Swish 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 swish. Ang sinag ay kumalagkad sa lugar kung saan nakatayo si Jinwoo kanina. Isa lamang sa ika-10 segundo. Hindi, daan-daang bahagi ng segundo. Talagang nakakatakot, gayunpaman, ang iba ay walang ganitong swerte tulad ni Cheng Jinwoo. Pog! Ang mga nasisipsip ng pulang ilaw ay nawala sa kanilang lugar. Saan man dumaan ang sinag, tanging ang nakakatakot na mga labi ng mga mangangaso ang natira. Ang mga mangangaso na nahawakan ng pulang ilaw ay nawala ng walang sigaw. Ang mga mangangaso na nakasaksi sa pagkamatay ng kanilang mga kasama ay humihiyaw sa sakit. Anong nangyayari yan? Bakit ito nangyari? Ang mga mangangaso ay nakaramdam ng hindi pa naganap na takot. Sa 16 na mangangaso, 11 na lamang ang nakaligtas. Walang hindi nakaranas ng ganitong makapangyarihang atake. Salamat sa boses ni Xiao Cheng, naiwasan ko ang sinag na iyon. Kung hindi dahil kay Xiao Cheng, maaaring. Tumingin ang mga mangangaso kay Cheng Jinwoo at Nine Nerves. Si Song Jinwoo ang kanilang tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanyang babala, ang mga kahihinatnan ay magiging nakakatakot. Nakapatong si Cheng Jinwoo sa lupa at tiningnan ang estatwa. Ang mga mata ng idol ay nananatiling pula, ngunit walang senyales ng muling pag-atake. Natapos na ba ang atake? Tiningnan ni Cheng Jinwoo si Xiaoxi.
Siya ay labis na natatakot at nanginginig sa kanyang mga bisig. Ito ang dahilan kung bakit siya, bilang isang B-level healer, ay hindi nakapasok sa isang malaking guild at maaari lamang lumahok sa mga simpleng group battles. Ang paghinga ni Xiaoxi ay naging mas mabilis. Naisip ni Cheng Jinwoo, hindi natin siya maaring hayaan na magpatuloy ng ganito. Sinubukan ni Song Jinwoo na ituwid ang kanyang katawan habang iniisip kung ano ang maaari niyang gawin. Ngunit may humawak sa kanyang balikat ng mahigpit. Huwag kang tumayo, siya ay si Song Jae-guo. Naramdaman ni Cheng Jinwoo ang pag-aalala, ngunit sumunod pa rin siya sa sinabi. Malakas na sinabi ni Song Jae-guo sa ibang mga mangangaso. Lahat, huwag gumalaw. Manatili lang kayo kung nasaan kayo. Tumingin si Song Jae-guo sa paligid, at pagkatapos ay muling tumingin kay Cheng Xiaoyo. Ang mga tanging gumalaw ay inatake, samantalang ang mga nakinig sa inyong mga salita at sumubsob ay nakaligtas. Ganun nga, nagtaka si Song Jae-guo. Hindi ka ba nagbigay babala sa amin nang makakita ka ng isang bagay? Hindi, nararamdaman ko lang na may panganib na papalapit. Biglang kumislap ang mga mata ni Song Jae-guo ng kakaibang liwanag. Mukhang tumpak ang kanyang intuition. Narinig ko na mukhang i-rank hunter siya, tama. Kung mas mataas ang kanyang kakayahan. Sa sandaling tumingin si Song Jae-guo kay Cheng Jinwoo na may kaunting pagsisisi, nagkaroon na ng oras si Cheng Jinwoo upang suriin ang sitwasyon ng veteran hunter na ito. Nang tumama ang kanyang tingin sa kaliwang balikat ni Song Jae-guo, lumaki ang mga mata ni Cheng Jinwoo. Tito Jae-guo, ang braso mo. Okay lang, kaya ko pa. Pero ito, nilunok ni Cheng Jinwoo ang kanyang laway. Pinindot ni Song Jae-guo ang balikat ni Cheng Jinwoo sa kanyang kanang kamay, at ang buong kaliwang balikat niya ay nahati mula sa balikat. Tiningnan ni Song Jae-guo ang sitwasyon ni Xiaoxi, pagkatapos ay inalis ang kanyang t-shirt, na parang wala siyang nararamdamang matinding sakit mula sa kanyang kaliwang balikat, pinunit ang damit sa mga piraso at itinali ang mga ito sa sugat. Tulungan mo akong ikabit ito. Medyo mahirap na may isang kamay lang. Tumanggaw si Cheng Jinwoo. Matapos gawin ang simpleng hakbang upang pigilan ang pagdurugo, naglabas si Song Jae-guo ng mahabang buntong hininga. Ang buntong hiningang iyon ay naglalaman ng kanyang walang katapusang karanasan bilang isang mangangaso. Kabanata 5. Call. Matapos ang simpleng emergency treatment, sinimulang obserbahan ni Song Jae-guo ang kapaligiran sa paligid gamit ang lahat ng kanyang enerhiya. Bagaman huminto na ang pag-atake ng estatwa, hindi naging mas mabuti ang kanilang kalagayan. Ngayon, ang oras ay dumadaan segundo-segundo. Woo! Bakit kailangan naming pagdaanan ito? May ilang mga mangangaso na umiyak sa takot. Hindi ito problema kung magpapatuloy ang ganito. Ang pasensya ng ibang mga mangangaso ay unti-unting nauubos. Ang puso ni Cheng Jinwoo ay talagang nag-aalala. Tunay nga, hindi tayo pwedeng umupo lang ng ganito. Ngunit ano ang maaari nating gawin ngayon? Kung tama ang pasya ni Song Jae-guo, kung gayon sa sandaling may gumalaw, aatakihin sila ng estatwa. Kahit na may isang maswerteng makaiwas sa nakakatakot na sinag mula sa Colossus at makarating sa gate, ang dalawang Guardian Stone statues sa magkabilang panig ng gate ay isa pang malaking problema. Hindi kayang sabayan ng mata ang bilis ng paggalaw ng goalkeeper kanina. Talaga bang posible na buksan ang gate at makatakas bago umatake ang estatwa? Imposible. Sa ibang salita, isang usapin na lamang ng oras bago maglaho ang mga mangangaso. Wait, isang usapin ng oras. Habang iniisip ito, isang kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Isang bagay na hindi dapat mangyari ay nangyari. Gayunpaman, tila walang nakapansin dito. Kami, tiyak na may na-miss kaming isang bagay. At ang solusyon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ay dapat nakasalalay sa mga bagay na na-miss nila. Sa oras na iyon, huwag gumalaw. Sumigaw si Song Jae-guo kay Xiaozu na pinakamalayong mula sa lahat. Alam ng Diyos kung kailan muling aatakihin ang mga bagay na ito. Gusto mo bang mamatay dito? Si Xiaozu ay isang close combat hunter na may pisikal na kakayahan na higit na nakahihigit sa mga karaniwang tao. Bilang karagdagan, ang kakayahan ni Xiaozu ay kinilala ng isang malaking guild, at siya ay handa ng pumirma ng kontrata sa lalong madaling panahon. Hindi ako pwedeng mamatay dito ngayon. Habang pinapanatili ang posture ng pagyuko sa lupa, nag-ipon si Xiaozu ng lakas sa kanyang mga binti. Ang kanyang layunin ay ang gate. Ang mga makapangyarihang kalamnan sa kanyang mga binti ay lumobo na parang mapupunit ang kanyang pantalon. Sa impyerno, siya, sumigaw si Song Jae-guo sa mababang tono. Sa oras na iyon, tinapakan ni Xiaozu ang lupa gamit ang parehong paa at nagmadali patungo sa pintuan. Biglang lumingon si Cheng Jinwoo sa estatwa. Tulad ng inaasahan, ang mga mata ng idol ay nakatutok sa likod ni Xiaozu.
Isang nakakatakot na pulang liwanag ang umusbong mula sa mga mata ng idol. Buzz buzz buzz. Ang nakakatakot na pulang liwanag ay bomb alot kay Xiaozu. Wow wow. Ang nakasasakit na sigaw ng babaeng mangangaso ay nagmula sa kanyang mga tainga. Marahil ay sobrang natatakot siya at nagkaroon ng incontinence, kaya't isang pool ng dilaw na likido ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang katawan. Nakatigas ang ekspresyon ng mga mangangaso. Oh my God! Saan man dumaan ang pulang liwanag, si Xiaozu ay nawala na. Tanging ang dalawang nag-iisang paa na nakalatag sa lupa ang natira. Ang isang mangangaso na may mahinang pisikal na kalusugan ay nilabasan ng suka. Wow! 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 Kumunat ang noo ni Cheng Jinwoo. Sa katunayan, kayang lutisin ng mga Diyos ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap tulad ng dati. Kasimpleng pagdurog lang ng insekto. Ngunit, bakit hindi nila ginawa iyon? Malinaw na kayang patayin ng idol ang lahat, ngunit hindi niya ginawa. Ito ay ganap na naiiba sa mga halimaw sa ibang mga dungeon na umaatake sa mga mangangaso sa oras na makita sila. Kung may lumapit sa gate, ang gatekeeper stone statue ay maglulunsad ng atake, kung may gumalaw, ang higanteng estatwa ay maglalabas ng nakakatakot na sinag ng liwanag. Parang isang laro na may mga tiyak na patakaran. Baka, mayroong isang uri ng bata sa espasyong ito. Ang mga piraso ng jigsaw puzzle ay unti-unting nagiging anyo sa isipan ni Cheng Jinwoo. Naalala niya ang nilalaman ng batong tablet na binasa ni Song Jigwo hindi nagtagal. Mga batas ng katiinan, bates, ay tumutukoy sa isang uri ng panuntunan, pagkatapos ang panuntunan ay ang bates na iyon. Marahil ang susi sa kanilang ligtas na pagtakas ay nakasalalay sa bates ng batong tablet na iyon. Sumamba sa Diyos. Ito ang unang patakaran. Ha! Anong sinabi mo? Tumingin si Song Jigwo kay Cheng Jinwoo. Hindi sumagot si Cheng Jinwoo, kundi inilagay ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi bilang senyales kay Song Jigwo na manahimik. Kailangan niya ng kaunting oras upang mag-isip. Kung tama ako. Dahan-dahang itinaas ni Cheng Jinwoo ang kanyang katawan. Mabilis na sinubukan ni Song Jigwo na pigilan siya, ngunit matatag na umiling si Cheng Jinwoo. Hindi ito ang hitsura ng pagsuko sa buhay. Tumanggaw si Song Jigwo. Nakatitig si Song Jinwoo sa estatwa at maingat na tumayo. Agad na nakatutok sa kanya ang mga mata ng idol. Buzz buzz buzz. Tama nga, ang sinag ay tumama patungo kay Cheng Jinwoo. Kung humiga siya ng ilang segundo na mas mabagal, ang natunaw ay hindi ilang buhok, kundi ang buong ulo. Mahigpit na nakahiga si Cheng Jinwoo sa lupa, humihingal ng mabigat. Ha, 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 ha. Halos namatay. Sa sandaling tumingin siya sa estatwa, akala niya ay patay na siya. Bagaman nakaiwas siya sa huling sandali, nanginginig pa rin ang kanyang mga binti ng walang kontrol. Ngunit, hindi ito walang kabuluhan, naunawaan niya ang isang mahalagang bagay. Hindi umaatake ang estatwa sa mga taong gumagalaw. Basta't nakalapat sa lupa, anuman ang galaw, hindi aatakihin ng estatwa. Ngunit sa oras na tumayo, ang pulang sinag ay agad na lalabas mula sa mga mata ng idol ng walang pag-aalinlangan. Basta't lumagpas sa isang tiyak na taas, aatakihin ng estatwa. Ito ang conclusion na nakuha ni Song Jinwoo na nagbuwis ng kanyang buhay. Ngayon, siya ay kumbinsido. Ito ang kahulugan ng unang patakaran. Sumigaw si Song Jinwoo sa ibang mga mangangaso. Hey! Lahat! Agad na tumingin ang lahat kay Cheng Jinwoo. Lahat ay dapat yumuko sa idol. Nagtaka ang mga mangangaso. Yumuko. Gusto mo bang yumuko tayo sa idol? Ang mga mangangaso na kanina ay nagtatanungan ay nagsimula ng magmura kay Cheng Jinwoo. Sa impyerno, anong sinasabi mo? Parang sa ganito, nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Cheng Jinwoo, nagiging baliw ka na ba? Nakatayo nang namumugto ang mga ugat ni Wang Jianxia at sumigaw na parang toro. Talagang gusto mo kaming yumuko sa ganyang multo, talagang nagkamali ako sa pagtingin sa iyo, Cheng Jinwoo. Kung hindi ako makagalaw ngayon, matagal na kitang sinuntok sa mukha. Kinagat ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga labi ng walang malay. Sa pagkakataong ito, 6 na tao sa grupo ang napatay ng estatwang bato na ito. Inutusan ni Cheng Jinwoo na yumuko sa idol, at ang ganitong resulta ay inaasahan. Lubos niyang nauunawaan ang saloobin ng mga mangangaso ngayon. Ngunit ang pinakamahalaga, wala siyang aktwal na ebidensya upang suportahan ang kanyang hatol. Lahat ay tanging kanyang intuitive guess lamang. Ngunit ang intuition ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng malinaw. Ngunit, gagawin ko ang sinasabi mo. Ang boses ay nagmula sa likuran ni Cheng Jinwoo, at ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa lugar na iyon.
Ang may-ari ng boses ay si Song Jigwo, ang leader ng grupo sa pagkakataong ito. Tito Jigwo, talaga bang gusto mong batiin ang ganyang walang kwentang estatwa? Naging hindi mapakali ang ibang mga mangangaso, ngunit nakatingin si Song Jigwo ng diretso sa mga mata ni Cheng Jinwo at nagtanong, Xiao Cheng. May nakita ka bang bagay? Kabanata 6. Tumanggaw si Cheng Jinwo. Intuition mo rin ba ito? Oo, sa ngayon. Naiintindihan ko. Bagaman hindi kasama si Xiaozu nakakamitay lang, 10 na lamang ang natira, ngunit ang intuition ni Cheng Jinwo ay nakaligtas sa buhay ng 11 mangangaso. Naisip ni Song Jigwo sa kanyang sarili, bakit hindi niya pinagkatiwalaan ang intuition ni Cheng Jinwo sa pagkakataong ito. Sa sandaling yumuko si Song Jigwo sa estatwa, ang atmosfera sa lugar ay naging tahimik at solemn. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, talagang ginawa niya. Gamit ang pagkakataong ito, muling sumigaw si Cheng Jinwo sa lahat, mangyaring lahat. Hanggat tayo ay yumuko sa harap ng estatwa, maaari pa tayong makalabas dito ng buhay. Maaari tayong makaligtas, maaari tayong makaalis dito ng buhay. Ang simpleng pangungusap na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa puso ng mga mangangaso. Makakaligtas ba tayo? Totoo bang makakalabas tayo dito? Sapat na bang yumuko lang? Ang mga mangangaso na nag-aalangan kanina ay yumuko na parang mga debotong mananampalataya. Isang-isa silang yumuko, at sa wakas, kahit si Wang Jianxia na hindi nasisiyahan ay yumuko sa harap ng estatwa. Gayunpaman, walang pagbabago ang naganap sa idol. Ang mga mata ng idol ay nananatiling pulang-pula na parang ang nakakatakot na sinag ng liwanag ay ilalabas sa susunod na segundo. Naramdaman ni Cheng Jinwo na parang nahulog siya sa isang yelo, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. May mali ba? Biglang tumingin si Cheng Jinwo kay Xiaoxi na nasa tabi niya. Si Xiaoxi ay nakahiga sa lupa na nakahawak ang ulo sa kanyang mga kamay at patuloy na nanginginig, sa kahit anong paraan, hindi siya mukhang nakayuko. Kung dahil, dahan-dahang hinawakan ni Cheng Jinwo ang pulso ni Xiaoxi. Dahan-dahang itinaas ni Xiaoxi ang kanyang ulo na parang isang natatakot na USA. Tumingin si Song Jinwo sa kanya at tumanggo ng walang salita. Sa wakas, medyo nakarelax si Xiaoxi. Dahan-dahang tinulungan ni Cheng Jinwo si Xiaoxi na baguhin ang kanyang posture. Okay, ngayon, isa na lamang ang natitira, at iyon ay si Song Jinwo mismo. Ipinatong ni Cheng Jinwo ang kanyang mga kamay sa lupa, yumuko sa harap ng estatwang bato, at dahan-dahang ibinaba ang kanyang ulo. Sa wakas, nagbago ang idol. Ha! Oh! Oh! Ang mga mangangaso na nakapansin ng pagbabago ay sumigaw sa gulat. Bato! Tingnan mo ang batong ito. Ang mga mata nito. Ang nakakatakot na pulang liwanag sa mga mata ng idol ay unti-unting naglalaho. Anong nangyayari? Talaga bang gumagana ito? Sa wakas, ang pulang liwanag ay tuluyang nawala. Nagsimula ang mga mangangaso na magdiwang. Nawala ang pulang liwanag. Nagawa natin. Ang mga mangangaso na nakaligtas sa sakuna ay tumayo at nagsimulang sumigaw ng malakas. Gayunpaman, hindi na umatak muli ang idol. Si Cheng Jinwo, na sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo, ay nagbuntong hininga ng ginhawa. Tulad ng inaasahan niya, ang silid na ito ay mahigpit na sumusunod sa mga tiyak na patakaran. Kung ganoon, ang laro ay nagsisimula pa lamang. Dahil may dalawa pang patakaran. Pangalawang patakaran, purihin ang Diyos. Pangatlong patakaran, patunayan ang iyong mga paniniwala. Sa oras na iyon, boom! Kasabay ng malakas at nakakatakot na tunog, ang buong espasyo ay nagsimulang mag-shake ng labis. Agad na naging matigas ang ekspresyon ni Cheng Jinwo. Tunay na, muli niyang nakumpirma ang kanyang hunch. Ang nangyari kanina ay hindi katapusan. Dahan-dahang tumayo ang malaking idol mula sa trono. Ha! Ang mga mangangaso na kanina ay nagyakapan na may mga luha sa kanilang mga mata ay biglang tumigil na parang mga estatwa ng bato nang mapansin ang hindi normal na sitwasyon. Something, tapos na ba? Imposible ito. Ang mga mangangaso na malapit sa isa't isa ay agad na nalubog sa kawalang pag-asa. Di nagtagal, tuluyan nang tumayo ang idol mula sa trono. Tumingin ang idol sa paligid, pagkatapos ay itinaas ang mga paa at naglakad patungo sa mga mangangaso. Boom! Boom! Sa bawat hakbang ng estatwa, parang nanginginig ang lupa. Boom! Hindi alam kung gaano kataas ang estatwang ito, at parang lumalampas ang tuktok ng kanyang ulo sa bilog na dome ng espasyong ito. Boom! Habang ang mga mangangaso ay nabigla sa laki ng estatwa, ang distansya sa pagitan ng estatwa at nila ay mabilis na bumababa. Hey! Jinwo! Song Jinwo! Wala na bang ibang paraan?
Ang mga mangangaso na sumisigaw kay Cheng Jinwoo kanina, ngayon ay tila itinuturing siyang kanilang panghuling pag-asa. Talaga bang wala ng ibang paraan? Magsalita ka na. Ang mga mangangaso ay hindi na bata, ngunit tila umiiyak na sila sa susunod na segundo. Ngayon, si Cheng Jinwoo ang kanilang tanging pag-asa. Tinulungan ni Cheng Jinwoo si Xiaoxi na frozen sa lupa at tinukoy ang pangalawang patakaran. Purihin ang Diyos. Iyon ang pangunahing punto. Holding on a minute, hindi ba? Mukhang may alam si Wang Jianxia. Hindi ba iyon ang nakasulat sa slab? Oo. Sumamba sa Diyos, purihin ang Diyos, at pagkatapos, patunayan ang iyong pananampalataya. Kailangan nating sundin ang tatlong batas na ito, at wala sa mga ito ang maaaring ipagpaliban. Mabilis na nagsalita si Cheng Jinwoo. Dahil malapit na ang estatwa. Boom! Isang malaking anino ang bumalot sa kanila, at ang dugo sa mga mukha ng lahat ay agad na nawala. Pakisuyo, pakisubukan kong gawin. Isang batang lalaking mangangaso na may kakaunting ordinaryong salita ang lumapit. Ano? Anong gagawin mo? Dati akong miyembro ng choir ng simbahan. Purihin, may kumpiyansa pa ako. Kahit na tinutulan ni Wang Jianxia, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa estatwa. Inayos niya ang kanyang paghinga at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang estatwa. Sa wakas, huminga siya ng malalim at nagsimulang umawit. Lord, I draw near to you. Ang kanyang magandang tinig ay malinaw na narinig ng lahat. Binago mo ang aking puso, pinrotektahan mo ako sa iyong mataas na biyaya, Panginoon. Tumigil ang estatwa sa harap niya. Oo. Tahimik na nagdiwang ang mga mangangaso. Ang idol ay nanatiling hindi gumagalaw, na parang naaakit sa papuri. Biglang, lahat ng ibang tunog sa espasyo ay nawala. Tanging ang boses ng batang lalaki ang malinaw na maririnig. Patuloy na umawit ang inspiredong kabataan ng buong lakas. Ang iyong pag-ibig ang nagiging dahilan upang hindi na ako maging mahina. May iisang tao, at tanging si Song Jinwoo ang hindi mapigil ang nanginginig dahil sa hindi normal na sitwasyon. Hindi ganito. Sinubukan ni Cheng Jinwoo na pigilan siya ng ilang beses, ngunit sa huli ay hindi siya nakapagsalita. Ang espasyong ito ay may sariling natatanging mga batas. Gayunpaman, ang batang mangangaso ay pumuri sa estatwa gamit ang nilalaman ng Kristyanismo, na hindi tumutugma sa batas ng espasyong ito. Ngunit, kahit na hindi na gumagalaw ang idol, maaari bang sabihin na ito ay sumusunod sa batas? Nakangiti si Cheng Jinwoo. Isang dahilan lamang kung bakit hindi siya nakapagsalita upang pigilan ito, iyon ay, talagang wala siyang maisip na mas magandang paraan upang pigilan ang idol. Sa oras na iyon, Kabanata 7, Boom! Isang malakas at nakakakilabot na tunog na naman ang umalangaw-ngaw. Ang sumunod ay ang sigaw ng isang mangangaso. Nang iangat ng idol ang mga paa nito, ang mga pira-pirasong labi ng batang mangangaso ay nalantad sa hangin. Sumigaw din ang ibang mga mangangaso sa takot. Ang dati-rati walang ekspresyon na mukha ng idol ay ngayon ay napangit sa galit. Galit na siya. Takbo. Mabilis na tumakas ang mga mangangaso mula sa idol. At ang mangangaso na nakasaksi sa buong proseso ng pagkamatay ng batang lalaki ay nawalan ng malay, nakatayo roon na tulala at sumisigaw ng matinis. Sumping. Si Cheng Jinwoo, na tumatakas na karga si Xiaoxi, ay gustong lumingon at iligtas ang mangangaso. Ngunit pinigilan siya ni Song Jiguo. Tito Jiguo. Masyado nang huli. Sinampal ng idol ang mangangaso na parang langaw. Likas na iniwas ni Cheng Jinwoo ang kanyang paningin. Talagang hindi kayang titigan ni Cheng Jinwoo ang nakakapangangilabot at malupit na eksena. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Gusto mo bang mamatay si Xiaoxi ng ganyan? Ang mga salita ni Song Jiguo ang nagpagising kay Cheng Jinwoo. Tama siya. Boom! Boom! Tulungan niyo ako. Ngayon, hindi na lamang naglalakad ang idol. Nagsimulang tumakbo ito, hinahabol ang mga tumatakas na mangangaso. Sa bawat hakbang, ang buong espasyo ay malakas na nanginginig. Boom! Kinagat ni Cheng Jinwoo ang kanyang mga ngipin at tumakbo ulit. Mahigpit na napapikit si Xiaoxi at niyakap siya ng mahigpit na parang isang panghuling pag-asa. Magkalat kayo. Sige. Dahil sa pag-iisip na delikado ang pagkilos ng sama-sama, sina Cheng Jinwoo at Song Jiguo ay tumakbo sa dalawang magkaibang direksyon. Para maiwasan ang estatwa, tumakbo si Cheng Jinwoo patungo sa pinakamalayong sulok. Gayunpaman, may isang nauna na sa kanya roon. Si Park Xingfeng. Tumakbo si Park Xingfeng ng buong lakas.
Ang mga luha ay nanlalabo sa mga mata ni Park Shingfeng habang iniisip ang kanyang pamilya. Og, mayroon din siyang anak na kamukha niya at isang buntis na asawa na naghihintay sa kanya sa bahay. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Marahil dahil sa pagtakbo niya ng may pag-asa, kaya niya naabot ang sulok na ito ng una. Ha, ha, ha. Habang sinusubukan ni Park Shingfeng na pakalmayan ang kanyang mabilis na paghinga, biglang sumigaw si Wang Jianxue sa kanya. Old Po. Nang marinig ang pamilyar na boses, itinaas ni Po Shingfeng ang kanyang ulo. Ano? Turo ni Wang Jianxue ang likod ni Park Shingfeng nang may takot at sumigaw, nasa likod mo. Tingnan mo ang iyong likod. Panipi. Bago pa man matapos ang mga salita, nakaramdam si Po Shingfeng ng malamig na liwanag sa kanyang likuran. Ano? Fu. Mula sa tuktok ng ulo hanggang sa tiyan, si Park Shingfeng ay agad na naputulan sa dalawa. At ang kanyang katawan, na naputulan sa dalawa, ay nahulog sa dalawang panig. Old Po. Ang estatwang bato na pumutol kay Park Shingfeng sa dalawa, tulad ng gatekeeper stone statue kanina, ay bumalik sa kanyang orihinal na posisyon, na parang walang nangyari. Nang makita ang eksena, umiyak si Wang Jianxue sa sakit. Mga bagay na mas mababa sa inyo hayop. Boom! 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 Sa likuran niya, ang mga mangangaso na tumakas sa paligid ay walang habag na dudurugin ng estatwang Diyos, habang ang mga mangangaso na tumakas sa sulok ay aatakihin ng estatwang bato na nakatayo sa sulok. Braso. Ang braso ko Ang espasyo ay napuno ng kawalan ng pag-asa at takot. Haha. Ang malamig na pawis sa noo ni Cheng Jinwo ay hindi mapigil ang tumulo. Ang kanyang mga binti ay unti-unting bumibigat. Ang paghinga ay naging mas mabilis. Ngunit ang kanyang isipan ay puno ng isang bagay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ang pangalawang batas ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Ang susi sa paglutas ng problema ay dapat nasa silid na ito. Dapat mayroong isang bagay dito na magagamit natin. Gayunpaman, nang una silang pumasok dito, lahat ay naghanap na sa bawat sulok ng lugar, at walang nakitang mga organo o kagamitan. Noon man o ngayon, ang tanging bagay na makagalaw ay ang estatwang bato. Isang ideya ang biglang sumulpat sa isipan ni Cheng Jinwoo. Ang mga estatwang bato lamang ba ang makagalaw? Tama, biglang nanlaki ang mga mata ni Song Jinwoo. Bakit hindi ko naisip iyon kanina? Dahil ang mga estatwang bato lamang ang makagalaw, ang mga estatwang bato lamang ang magagamit. Kapag lumapit ang mga tao, gagalaw ang estatwang bato. Kailangan niyang samantalahin ang panuntunang ito. Kung ganoon, kudlit, kahit na halos wala na siyang hininga, sumigaw si Cheng Jinwoo ng buong lakas. Lahat ay tumakbo sa estatwang bato na may mga instrumentong pangmusika. Kabanata 5, ang altar ng buhay at kamatayan. Mga instrumentong pangmusika. May muling pag-asa sa mga mata ng mga mangangaso. Lubos itong naiiba sa oras na hiningi silang lumuhad upang sumamba sa mga Diyos kanina, ang mga mangangaso ay walang pag-aalinlangang tumakbo patungo sa mga estatwang bato na may hawak na mga instrumentong pangmusika. Kung mali ang hatol ni Song Jinwoo, papatayin sila sa sandaling makalapit sila sa estatwang bato. Gayunpaman, walang nagduda sa kanyang mga salita. Si Song Jinwoo ang unang tumakbo sa estatwa ng instrumentong pangmusika. Panipi tuldok panipi. Huminga ng malalim si Song Jinwoo at tumingin sa estatwang bato. Kapansin-pansin, ang mga daliri ng estatwa ay nagsimulang pumitik sa mga kwerdas ng alpo pabalik-balik. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Isang magandang melodya ang lumabas. Talagang kapaki-pakinabang. Lahat ay tumakbo sa estatwang bato na may mga instrumentong pangmusika. Naglakad ang mga mangangaso patungo sa pinakamalapit na estatwa ng instrumentong pangmusika. Ang estatwang bato na may hawak na trompeta ay tumutugtog ng trompeta, ang estatwang bato na may hawak na plote ay nagsimulang tumugtog ng field, ang estatwang bato na may hawak na lira ay nagsimulang tumugtog din. Ha, 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 ha. Pagod na pagod, sa wakas ay tumakbo si Wang Jianxue sa isang estatwang bato na may hawak na buzuki, at umupo ng may pagbagsak. Jingle bell, jingle bell. Sa sandaling simula ng estatwang bato ang pagtugtog ng instrumentong pangmusika, huminto ang paghahabol ng estatwang Diyos. Si Wang Jianxue, na nakaligtas sa sakuna, ay hindi mapigil ang umiyak ng mapait. Wow! Biglang lumingon ang idol. Iniikot ang ulo nito upang tingnan ang paligid, agad nitong nakita ang isang bagong biktima. Something. Sa sandaling magtama ang mga mata ni Cheng Jinwoo at ng estatwang Diyos, sumumpa siya. Kabanata 8. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo siya ng may pag-asa, parang saysubog na ang kanyang puso, at ang kanyang likod ay nabasa na ng pawis. Bakit?
Bakit hindi ito gumagana dito? Masama ang tingin ni Cheng Jinwoo sa estatwang bato sa harap niya, ngunit hindi ito gumalaw. Boom! 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 Ang idol ay papalapit ng may nakakatakot na bilis. Nasa magkabilang dulo ng espasyo sina Cheng Jinwoo at ang estatwa kanina, ngunit ngayon ay malapit na ang estatwa. Nilunok ni Cheng Jinwoo ang kanyang laway. Dahil ba nandito sina Xiaoxi at ako kaya hindi tumutugtog ang estatwang bato? Bukod doon, wala siyang maisip na ibang dahilan. Dahil ang ibang mga estatwang bato ay automatiko nang tumutugtog, walang dahilan para maging iba ito. Walang oras para mag-isip ng ganoon. Ibinaba ni Cheng Jinwoo si Xiaoxi, handa nang tumakbo sa ibang lugar. Xiao, Jinwoo. Hinawakan ni Xiaoxi ang kanyang manggas ng may takot. Kalmado na bumulong si Song Jinwoo sa kanyang tenga. Kung mananatili tayong magkasama, pareho tayong mamamatay. Ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga mata, at nanginginig ang mga daliri ni Xiaoxi na nakahawak sa kanyang damit. Ngunit walang oras upang ipaliwanag ito sa kanya ng detalyado. Maingat na inalis ni Cheng Jinwoo ang kanyang kamay at nagsimulang tumakbo sa kabaligtaran na direksyon ng buong lakas. Boom! 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 Sumulyap si Cheng Jinwoo, at ang estatwang bato sa likuran ni Xiaoxi ay nagsimulang kumatok ng may mabagal at matatag na ritmo. Napakahusay! Ngayon, isa na lang ang natitira, ang maayos na pagtakbo sa isa pang estatwa ng instrumentong pangmusika. Si Cheng Jinwoo na lamang ang walang proteksyon ng estatwang instrumentong pangmusika. Kaya ang lahat ng galit ng idol ay nakadirekta kay Cheng Jinwoo lamang. Sinikap ni Cheng Jinwoo na iwasan ang napakalaking paa ng estatwa na parang gusali at nagtatakbo sa silid. Boom! Boom! Aksidenteng nahulog siya at gumulong-gulong, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nadurog sa karne ng mga paa ng estatwa. Ha! 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 Kahit na isang e-rank hunter lamang siya, ang kanyang magandang pisikal na kalusugan bilang isang melee hunter ay naging kapaki-pakinabang sa oras na ito. Mas malayo pa, kudlit. Habang binabantayan ang paggalaw ng estatwa, nag-ipon si Cheng Jinwoo ng lakas sa kanyang mga binti. Unti-unti siyang bumilis. Ilang hakbang na lamang ang layo sa estatwang bato. Hindi iyan. Sumigaw si Song Jigwo sa kanya. Si Cheng Xiaoyu, na nakatuon lamang sa pag-iwas sa estatwang Diyos, ay narinig ang boses ni Song Jigwo at dali-daling lumingon sa harap niya. Ano, hindi ba ito isang estatwang bato na may hawak na instrumentong pangmusika? Ang mukhang instrumentong pangmusika sa malayo ay talagang isang kalasag. Sa susunod na segundo, ang kalasag ay walang habag na umiikot patungo sa kanya. Ano? Dali-daling gumulong si Cheng Jinwoo sa gilid. Sumigaw si Xiaoxi. Si Cheng Xiaoyu, na sa wakas ay tumigil, ay dali-daling tumingin at nakita na ang estatwa ay nasa harap na niya. Talagang sunod-sunod ang mga ito. Hindi niya alam kung nasugatan siya habang gumugulong, dugo ang umaagos mula sa kanyang noo, nanlalabo ang paningin ni Cheng Jinwoo. Ang kanyang paningin ay naapektuhan at hindi niya makita ng malinaw ang harap. Tumingin si Cheng Jinwoo sa paligid para sa estatwang bato ng instrumentong pangmusika. Mga instrumento. Gayunpaman, kahit anong hanap niya, wala siyang nakitang mga estatwang bato ng mga instrumentong pangmusika. Itinaas ng estatwa ang paa nito patungo kay Cheng Jinwoo. Boom! Muli na namang lumipad si Cheng Jinwoo sa gilid, nahihirapang umiwas sa napakalaking paa ng estatwa. Boom! Talagang umaabot na siya sa kanyang limitasyon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang balanse. Pakisuyo. Kung may Diyos sa mundo, sa tingin niya ay mananalangin talaga siya. Sa sandaling ito, isang estatwang bato na walang armas o instrumentong pangmusika ang lumitaw sa paningin ni Cheng Jinwoo. Iyon ay, kudlit. Ibinuhos ni Cheng Jinwoo ang kanyang huling pag-asa sa estatwang bato na ito. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa estatwang bato. Pagkatapos, gamit ang natitirang lakas niya, gumulong siya at humiga sa lupa. Wala na siyang lakas para igalaw ang kanyang mga daliri. Ha! Tiningnan ni Cheng Jinwoo ang papalapit na idol, humihingal ng mabilis. Marahil dahil naiinis ito kay Cheng Jinwoo na tumatakbo-takbo, kumpara sa dati, ang ekspresyon sa mukha ng estatwang bato ay tila mas napangit. Ang idol ay huminto sa harap ni Cheng Jinwoo. Nang makita ang napakalaking estatwa na parang isang matangkad na gusali sa harap niya, naramdaman ni Cheng Jinwoo na parang mahihirapan siyang huminga. Sa mga mata nito, marahil siya ang pagong sa loob ng banga, tama ba? Ngunit tiningnan lang siya ng idol. Tapos na. Nang makita ang idol na nakatitig sa kanyang mga mata, naramdaman ni Cheng Jinwoo na mamamatay na siya.
Sa oras na iyon, wuhuwu, isang maganda at makalangit na tinig ang nagmula sa kanyang likuran. Lumingon si Cheng Jinwoo, gustong makita kung ano ang nangyayari. Wuhuhuhuhu. Ang mga labi ng estatwang bato na may hawak na libro ay bahagyang bamuka at isang kahangahangang awit ang umagos. Wuwan. Ying-ing. Wu. Ang ekspresyon ng estatwa ay unti-unting bumalik sa kalmado. Ang mukha na napangit sa galit ay sa wakas ay bumalik sa orihinal nitong anyo. Sa pagtatapos ng awit, biglang lumingon ang idol na parang walang nangyari at bumalik sa trono nito. Boom! Ang tunog ng pag-upo ng estatwa ay umalangaw-ngaw sa buong espasyo. Hu! Hu! Nang may paghihirap, nagtagumpay ako. Ngumiti si Cheng Jinwoo. Tumakbo si Xiaoxi mula sa kabaligtaran na direksyon. Jinwoo. Tumakbo siya ng buong lakas, lumuhad sa tabi ni Cheng Jinwoo na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Ano ang gagawin ko, paano ko gagawin? Ginamit niya ang lahat ng kanyang magic power para pagalingin si Song Jinwoo. Ngunit wala itong epekto. Ang mga mangangaso na orihinal na nagkalat ay isa-isang pumalibot kay Cheng Jinwoo. Lahat sila ay may pagkainis sa kanilang mga mukha. Jinwoo, ano ang gagawin ko? Si Xiaoxi sa tabi niya ay umiiyak sa sakit. Anong nangyari sa inyo lahat? Binuksan ni Cheng Jinwoo ang kanyang bibig, gustong tanungin ang lahat kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya nakapagsalita. Wala nang ibang paraan, wala nang nagawa si Cheng Jinwoo kundi ang suportahan ang kanyang itaas na katawan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Natuklasan niya na ang kanyang ibabang bahagi ay puno ng dugo. Doon niya lamang napagtanto kung ano ang nangyari sa kanya. Ano? Ang buong kanang binti niya ay naputol sa tuhod. Tiningnan ni Cheng Jinwoo ang estatwang bato na may hawak na kalasag. Sa ilalim ng kalasag, malinaw na nakikita ang mga mantsa ng dugo. Nandoon ang kanyang kanang binti. Tik, tik. Si Xiaoxi ay may dugong umaagos sa ilong at ang kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon. Ang mga kakayahan ng Class B healers ay hindi sapat upang maibalik ang mga nawawalang paa. Ano man ang gawin mo, walang silbi ito. Sa huli, ang kanyang magic power ay mabilis na naubos. Tama na, Xiaoxi, tumigil ka. Gagalingin kita. Ibabalik kita sa normal. Kabanata Siyam. Tumingin ang ibang mga mangangaso sa dalawang lalaki na nagpapakita ng mga ekspresyong hindi kayang tiisin. 17 tao ang pumasok noong una, ngunit 6 na lamang ang natira ngayon. Sa 6 na tao, 2 ang malubhang na sugatan. Nawala ang kaliwang braso ni Song Ji-guk, at ang kanang binti naman ni Song Jinwoo. Bagaman nakaligtas, walang nakaramdam ng swerte. Sa oras na iyon, may isa pang nakakakilabot na pagsabog. Boom! Ang lupa na may magic circle na iginuhit sa gitna ng espasyo ay biglang tumaas. Naisip ni Cheng Jinwoo sa kanyang sarili, ang dapat mangyari ay mangyayari pa rin. Patunayan ang iyong pananampalataya. Tungkol sa kahulugan sa likod ng panuntunang ito, mayroon ng malabong hula si Cheng Jinwoo. Ang bilog na magic circle sa gitna ng silid ay huminto nang maabot nito ang taas ng 2 hakbang. Altar. Nang marinig si Cheng Jinwoo na nagsasalita sa kanyang sarili, naging alerto ang mga mangangaso. Altar. Sabi niya lang altar. Hindi ito isang high-level hunter na nagligtas sa kanila mula sa nakaraang 2 krisis, ngunit ang E-class hunter, si Cheng Jinwoo, na karaniwan nilang pinagtatawanan. Kung hindi dahil kay Cheng Jinwoo, lahat tayo ay pareho na ngayon ang iniisip ng mga mangangaso. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga salita ni Cheng Jinwoo ang kanilang panghuling pag-asa. Gayunpaman, hindi sinasadyang nasabi ni Cheng Jinwoo ang salitang altar. Mabilis na nakareact si Wang Jianxia, at naunawaan niya ang kahulugan. Alam ko kung ano ang gagawin. Hinugot ni Wang Jianxia ang mahabang espada na nakasabit sa kanyang baywang. Orihinal na, ang sandatang ito ay ginagamit upang patayin ang lahat ng uri ng halimaw. Ngunit ngayon, may iba pa itong gamit. Kahit gaano pa ako ka-ignorant, naiintindihan ko pa rin ang ibig mong sabihin. Ang matalim na talim ng espada ay nagningning ng malamig na liwanag. Kinabahan ang mga mangangaso. Hoy, Wang Jianxia, bakit mo biglang hinugot ang iyong espada? Ang isang ginoo ay gumagamit ng bibig ngunit hindi ng mga kamay. Ang pinakamataas na ranggo sa grupo ay si Song Ji-guk, isang C-rank hunter, ngunit siya ay malubhang nasugatan na ngayon, na nangangahulugang walang sino man dito ang makakapigil kay Wang Jianxia. Dahil siya ay isang malakas na nilalang din sa mga D-rank hunters. Tinuro ni Jian ang altar gamit ang kanyang espada. Ang huling patakaran ay, patunayan ang iyong pananampalataya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang altar sa gitna ng silid. Lumingon si Wang Jianxia kay Cheng Xiaowoo. Kaya, kailangan ba nating maghandog ng sakripisyo?
Xiao Cheng. Dahan-dahang tumango si Cheng Jinwoo. Ganoon nga ang kanyang iniisip. Sa anim na nakaligtas, ang isa ay dapat na maging sakripisyo. Ito ang maaaring kahulugan ng huling batas. Ito ang conclusion na naabot ni Song Jinwoo. Naramdaman na may papalapit sa kanya, tumingin si Cheng Xiaoyo kay Wang Jiansha, at nakita na ang kahulugan sa kanyang mga mata ay kakaiba. Ang mga pawis ay tumulo sa kanyang noo. Tito Jiansha, ano ito? Tumahimik ka, manatili ka dyan at huwag gumalaw. Galit na sumigaw si Wang Jiansha, itinaas ang kanyang espada at tinuro si Song Jiguo na sinusuri ang mga sugat ni Cheng Xiaoyo. Sino ang nagdala sa atin dito kanina? Ikaw. Dahil sa iyo, Song Jiguo. Hindi ba dapat kang maging responsable? Tito Construction. Galit na galit si Cheng Jinwoo at gustong tumayo. Gayunpaman, ang patay na sanga na kamay ni Song Jiguo ay hamarang sa harap niya. Lumingon si Cheng Jinwoo kay Song Jiguo. Tahimik na umiling si Song Jiguo. Walang salita ang kanyang mga mata na nagsabi kay Cheng Jinwoo na huwag magsalita. Kahit na gustong magsalita ni Cheng Jinwoo, nilunok niya ang mga ito. Dahan-dahang tumayo si Song Jiguo. Tama si Wang Jiansha, dapat akong maging responsable. Matanda, tama ka. Tinuro ni Wang Jiansha ang altar gamit ang dulo ng kanyang espada. Ngayon na nauunawaan mo na, pumunta ka na roon. 10 tao ang namatay dahil sa iyo ngayon. Isa sa mga namatay ay kaibigan ni Wang Jiansha. Ang pag-explore sa Double Dungeon ay napagpasyahan sa boto ng lahat, ngunit si Wang Jiansha, na nawala ng isip, ay nakalimutan ito. Sabi ni Song Jiguo kay Wang Jiansha, lalapit na ako, kaya pwede mo bang ilayo ang iyong espada? Siyempre, tumanggi si Wang Jiansha. Paano kita mapapagkatiwalaan? Huwag kang mag-atubili, bilasan mo. Mahinang bumantong hininga si Song Jiguo, pagkatapos ay naglakad patungo sa altar. Inilagay ni Wang Jiansha ang kanyang espada sa kanyang likod at sumunod sa likuran. Nang makita ang mga likuran ng dalawa, kinagat ni Cheng Jinwoo ang kanyang ibabang labi. Hindi kasalanan ni Tito Jiguo. Ito ay napagkasundoan ng lahat. Ngunit ngayon ay masama ang pag-iwan ng lahat ng sisi kay Tito Jiguo dahil lamang sa lumala ang mga bagay-bagay. Ngunit ngayon ay walang magawa si Cheng Jinwoo para pigilan si Wang Jiansha. Si Wang Jiansha ay isang malakas na nilalang sa mga D-class hunters, ngunit si Cheng Jinwoo ay ang pinakamahinang hunter sa mga E-class hunters. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay malinaw na nakikita. Higit pa rito, nawala rin ang kanang binti ni Cheng Jinwoo. Batay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kung gusto niyang pigilan si Wang Jiansha, maaari rin niyang madamay si Xiaoxi na nagpapagaling sa kanya. Some pain. Pumikit si Song Jinwoo. Hindi pa niya kailanman kinaputin ang kanyang kahinaan ng higit pa kaysa sa araw na ito. Kasabay nito, nakarating na si Song Jiguo sa altar. Hush! Bigla, isang kumpol ng pulang apoy ang lumitaw sa paligid ng altar. Lahat ay nagpigil ng hininga, naghihintay sa mangyayari. Gayunpaman, walang nangyari. May iisang apoy lamang, iyon lang. Naghintay pa sila ng matagal, wala pa ring nagbago. Hindi lamang si Wang Jiansha, pati na rin ang iba ay nagpanik dahil sa sitwasyong ito. Tumingin si Wang Jiansha kay Cheng Jinwoo. Hoy, Xiao Cheng. Hindi ba ganoon? Umiling din si Cheng Jinwoo. Ako rin. Orihinal niyang inakala na sa sandaling may mapili bilang sakripisyo at ipadala sa altar, ang ikatlong panuntunang ito ng pagpapatunay ng iyong pananampalataya, ay matutupad. Hindi ba kailangan ng sakripisyo? Kung gayon, hindi naman iyon masamang balita. Kung ang panuntunang ito ay hindi nangangailangan ng sakripisyo, nangangahulugan ito na buhay pa si Tito Jiguo. Ang ekspresyon ni Cheng Jinwoo ay lumambat ng malaki. Nang makita si Cheng Jinwoo na nahihirapang tumayo, mabilis siyang inalalayan ng dalawang mangangaso sa tabi niya. Pwede mo ba akong tulungan at pumunta sa altar para tingnan? Xingyu, ang sugat mo. Tumayo rin si Xiaoxi at sumunod sa likuran ni Cheng Jinwoo. Ang mukha ni Xiaoxi ay naging napakaputla dahil sa labis na paggamit ng mana. Ngunit salamat kay Xiaoxi, ang dugo ay napigilan, at ang sakit ay halos hindi na maramdaman. Dapat bilasan. Ang kalagayan ni Xiaoxi, ang galit ni Wang Jiansha, ang sugat ni Song Jiguo at ang takot ng ibang mga mangangaso, wala sa mga ito ang nagpapahintulot kay Cheng Xiaoyo na tumigil. Limitado ang oras. Sa tulong ng ibang mga mangangaso, nakarating si Cheng Jinwoo sa altar. Papayagan niyo akong umakyat sa altar at tingnan. Nag-alinlangan ng dalawang mangangaso ng ilang sandali, ngunit pinili nilang pagkatiwalaan si Cheng Jinwoo at sumakay sa sakripisyo. Pagkatapos, 3 kumpol ng apoy ang mabilis na lumitaw. Hush! 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 Nanlaki ang mga mata ni Song Jinwoo.
Ang bilang ng mga apoy ay kapareho ng bilang ng mga tao sa altar. Sina Song Jigwo, Cheng Xiaoyu kasama ang 2 taong sumuporta sa kanya, tama nga, ang bilang ng mga apoy ay tumutugma sa bilang ng mga tao sa altar. 4 na kumpol ng apoy ang bumubuo ng isang bilog sa paligid ng altar. Tingnan ang distansya sa pagitan ng mga apoy, 2 pang kumpol ang makakabuo ng isang bilog. Dapat ay ang lahat ng nakaligtas ay sumakay sa altar upang ma-activate ang mekanismo. Lumingon si Cheng Jinwo at tinanong si Song Jigwo. Kung tayo ay may pit dito, sa tingin mo ba ay may ibang mga mangangaso na hahanap sa atin? Umiling si Song Jigwo. Ngayon ay ang ika-7 araw na bukas ang portal. Bago dumating ang tulong, ang mga bagay na ito ang unang gagalaw. Ito ay isang D-class na pintuan lamang na maaaring napapabayaan sa loob ng mahabang panahon. Well, hindi ba iyon ang ginagawa ng mga asosasyon, tama ba? Kabanata 10. Ang portal ay tuluyang mabubuksan pagkatapos ng 7 araw. Sa panahong ito, ang pagpatay sa Ultimate Boss at pagsasara ng portal ang tunay na layunin ng team battle. Kung mabibigo ito, ang mga halimaw na nakakulong sa dungeon ay lalabas at maghahasik ng lagim sa labas ng mundo. Tumingin si Cheng Jinwo sa likuran niya. Ang malaking idol ay nakaupo pa rin sa trono, nakatingin sa kanila na may mapagmataas na mukha. Kung hahayaan mong makatakas ang lalaking ito, kung gayon, ang mga kahihinatnan ay maaaring nakapipinsala. Gayunpaman, bago iyon, ang mga ngaso sa silid na ito ay papatayin ng idol na ito at ng mga estatwang bato. Ngayon, alam lamang ni Cheng Jinwo na hindi sila pwedeng umupo lang. Sumigaw si Cheng Jinwo kina Xiaoxi at Wang Jianxia. Kayo dalawa ay umakyat na rin. Si Xiaoxi ang nauna sa altar. Sumunod din ang nag-aalangang si Wang Jianxia. 2 pang kumpol ng apoy ang tumaas, at 6 na kumpol ng apoy ang bumuo ng isang kumpletong bilog. Hush! Nabigla ang mga mangangaso sa nangyari. Anong nangyari? Ano ang nangyari? Tulad ng hula ni Cheng Jinwo, isa pang pagbabago ang nangyari. Papalapit na. Sa panlabas na gilid ng altar, lumitaw ang maliliit na asul na apoy, bumubuo ng isang bilog. Mayroong mga 30 kumpol ng siksik na asul na apoy, at maayos ang pagkakaayos nito. 34, 35, 36. Nang mabuo ang asul na bilog ng apoy, mabilis itong binilang ni Cheng Jinwo, at mayroong 36 na kumpol ng apoy sa kabuuan. Ayon sa bilang ng mga tao, 6 na kumpol ang itinaas, at bilang karagdagan doon, 36 na kumpol ang itinaas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng numerong ito? Sa oras na iyon, bang! Walang babala, biglang bumukas ang saradong pintuan. Automatikong umatras ang mga mangangaso. Lahat sila ay gustong makatakas sa pintuan, ngunit matapos masaksihan ang pagkamatay ng umawit na bata, hindi nila magawa ang unang hakbang. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa unang tatakbo? Lahat ay tumingin kay Cheng Jinwo, gustong makakuha ng sagot mula sa kanya. Gayunpaman, hindi nagsalita si Song Jinwo. Wala siyang alam ngayon. Hindi rin niya alam kung ang bukas na pintuan ay isang bitag o isang patunay na nagawa na nila ang huling batas. Habang lahat ay nakatingin sa kanya, isang nakakatakot na tinig ang umalingaw-ngaw sa silid. Crunch! Crunch! Mabilis na tumingin ang 6 na nakaligtas na mangangaso sa paligid. Ano iyon? Ito, papalapit ito. Ang mga bagay na ito ay gumagalaw. Lahat ay nagkaroon ng maikling paghinga. Ang estatwang bato, na dati ay gumagalaw lamang kapag lumapit ang mga tao, ay ilang hakbang na lamang ang layo sa kanila. Mabilis na naintindihan ni Cheng Jinwo ang nangyari. Hindi gumagalaw ang estatwa. Ang base nito ang gumagalaw. Ang nakakairitang tunog ay ginawa ng kuskusin ng base ng estatwang bato ang lupa. Hindi na sila gumagalaw ngayon. Pinunasan ni Wang Jianxia ang pawis sa kanyang noo. Habang ang iba ay nakatitig sa estatwang bato, ibinaba ni Cheng Jinwo ang kanyang ulo at sinimulang obserbahan ang mga asul na apoy. Isa-isa silang nawawala, at 3 na ang naapula. Crunch squeak squeak. Isang tunog na naman ang narinig, at isang tao ang sumigaw. Ano? Saan ito galing? Itinaas ni Cheng Jinwo ang kanyang ulo. Ang tunog ay nagmula sa direksyong nakaharap sa kanya. Ang estatwang bato na nakaharap sa kanya ay tila medyo lumipat pa. Bakit ako lang? Dahil ba tumingin ako sa ibang lugar? Para kumpirmahin ang kanyang hula, pumikit muli si Cheng Jinwo. Muling tumunog ang tinig. Crunch! Ngunit sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, huminto muli ang tunog. Bakit ito nangyari? Ano ba ang dapat nating gawin? Sumigaw si Cheng Jinwo sa lahat. Lahat, huwag niyong ilayo ang inyong mga mata sa estatwang bato, bawal.
Ngayon na iniisip ito ng mabuti, ang dahilan kung bakit lumipat ang estatwang bato patungo sa altar ay dahil ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya kanina. Ang mga estatwang bato na ito ay lalapit kapag hindi nakatingin ang mga tao. Sa oras na iyon, isa pang asul na apoy ang naapula. Ngunit wala namang nagbago sa mga mangangaso o sa mga estatwang bato. Baka, kudlit, tinitigan ni Cheng Jinwo ang estatwang bato sa harap niya at maingat na nagsimulang magbilang ng tahimik sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, basta't lumilipis ang bawat minuto, isang asul na apoy ang mapapaputok. Ang asul na apoy ay ang timer. Ang pagsubok sa likod ng ikatlong panuntunan ay malamang na manatili sa altar hanggang sa maapula ang lahat ng 36 na kumpol ng apoy. Sa ibang salita, basta't panatilihin ng lahat ang kanilang mga mata sa estatwa, ligtas sila. Sa ganitong paraan, walang mamamatay sa huling antas. Upang kalkulahin kung gaano katagal ang paghihintay, kinumpirma muli ni Cheng Jinwo ang bilang ng mga asul na apoy. May 30 pa. Kailangan lang nilang maghintay ng 30 minuto pa. Gayunpaman, nagkamali si Song Jinwoo. Habang kinukumpirma niya ang bilang ng mga apoy, ang kanyang mga mata ay pansamantalang inilayo sa estatwang bato sa harap niya, na nagdulot ng isa pang hakbang ng estatwang bato. Crunch 1. Ang taong nakatayo sa kabaligtaran na direksyon kay Song Jinwoo ay sumigaw at tumakbo patungo sa gate. Hindi na niya kayang tiisin ang nakakakilabot na tinig na nagmumula sa kanyang likuran. Matapos siyang makatakas sa altar, isang kumpol ng pulang apoy ang naapula. Huwag! Sumigaw si Cheng Jinwoo. Gayunpaman, ang taong mabilis na tumakbo patungo sa gate ay hindi nakaranas ng anumang aksidente na nagdulot ng pagkabigla sa iba. Ano ang nangyayari dito? Xiao Cheng. Ano ang nangyari ngayon? Ang taong iyon ay nakaligtas. Si Cheng Jinwoo ay nakatalikod sa pintuan, hindi niya alam ang nangyari sa likuran niya. May kakaiba ba? Ang pintuan ay medyo nakasara. Nagsasara ba ang pintuan? Hindi. Isinarado lang ito ng kaunti pagkatapos tumakbo palabas ng lalaki at huminto na ngayon. Biglang naalala ni Cheng Jinwoo na pagkatapos tumakas ng taong iyon mula sa altar, isang kumpol ng pulang apoy ang agad na naapula. Ang lihim na ito ay nakakainis. Nahulog si Cheng Jinwoo sa isang hukay ng yelo. Sa wakas ay naintindihan niya ang tanong na gumugulo sa kanya mula pa nang tumayo siya sa altar. Bakit ito isang patunay ng pananampalataya? Sa wakas ay lumitaw ang sagot. Ang sagot na ito ay walang alinlangan na ang pinakamasama para kay Song Jinwoo na nawala ng isang binti at nangangailangan ng tulong ng iba upang makalakad. Ang bukas na pintuan ay isang bitag. Ito ay isang maling pag-asa na lumilitaw sa harap mo. Kung ang mga tao sa altar ay tumakbo pababa ng altar nang makita nila ang pagbukas ng pintuan, ang lahat ng pulang apoy ay mapapaputok at ang pintuan ay muling magsasara. Pagkatapos, dugo na lamang ang matitira sa espasyo. Sa kabaligtaran, ang altar ay isang lugar ng kasunduan. Kung ang lahat ay manatili sa kanilang kinatatayuan hanggang sa maapula ang asul na apoy, ang kanilang mga buhay ay ligtas. Pumili ng maling pag-asa, o pumili na sumunod sa kasunduan. Ang ikatlong panuntunan ay upang subukan kung ang isang tao ay makakalaban sa tukso ng tamis at mananatili sa kanyang posisyon sa harap ng paparating na panganib ng kamatayan. Gayunpaman, may dalawang variable dito. Ang una ay si Song Jinwoo mismo. Matapos mabuksan ang gate, ang mga dapat sanang tumakas ng diretso ay nanatili sa kanilang kinatatayuan na naghihintay sa sagot ni Song Jinwoo, kaya't naiwasan ang isang trahedya. Swerte! Kaya lamang ito maipaliwanag. Dahil kahit na gusto ni Cheng Jinwoo na maunawaan ang una at ikalawang panuntunan ng mag-isa, dahil sa tiwala ng iba kaya nakaligtas ang lahat hanggang ngayon. Gayunpaman, lumitaw ang isang pangalawang variable. Sa huli ay may mga tumakas. Paano gumanti ang mga tao kapag may handa ng pag-asa na makatakas sa harap nila? Malinaw ang mga resulta. Kahit ang mga ngaso na sumusuporta kay Cheng Jinwoo ay iniwan siya at tumakas mula sa altar. Dali-daling inilahad ni Song Jigwo ang kanyang kamay at inestabilize si Cheng Xiaoyu mula sa likuran. Ang mga apoy ay naapula. Sa sandaling umalis ang lalaki sa altar, ang mga apoy ay naapula at ang pintuan ay medyo nakasara.